Ligtas na po si VP Sara Duterte sa impeachment na kanyang kaharapin. Ayon yan kay Senador Bato de la Rosa. Ligtas na po si VP Sara Duterte at hindi na po nila mapaalis sa pwesto kung sino mang mga tao dyan na gustong pabagsakin si VP Sara Duterte ay hindi po sila magtatagumpay dahil ligtas na po si VP Sara Duterte sa impeachment. Basahin po natin dito ang post ng Philippine Star. Re-elected Senator Ronald Bato de la Rosa has expressed confidence that the emerging Duterte bloc in the Senate will get more than enough votes to acquit Vice President Sara in her upcoming impeachment trial. Sara has numbers in Senate impeachment trial. So, ibig sabihin, sapat na po ang boto ng mga senador para ma-acquit si VP Sara Duterte sa impeachment. Baka nga mabasura pa yung impeachment na yan. Dahil alam po natin, nadagdagan po ang mga kaalyado ni VP Sara Duterte na nananalo sa senatorial eleksyon. Nadagdagan Amy Marcos, Camille Villar, at mayroon pang iba dyan. Hindi po natin alam na nanahimik pa po. Kaya sigurado na po, ayon kay Senador Bato de la Rosa na acquitted o maging acquitted po si VP Sara Duterte sa parating na impeachment kay VP Sara Duterte. At baka nga nasa mga 60% na po yan. Mababasura po yung impeachment na yan. Dahil ngayon, mukhang magpapalit ng leadership ng Senado. Magpapalit po ng Senate President. Inaawitan nga po yung mga Duterte blocks na kakampihan. Si Chis Escudero ba yun? At saka si Soto. Inaawitan sila. Pero baka nga yung sa line up ng mga Duterte ang magiging Senate President. Ayan po si Amy Marcos. Ayan po si Senador Marcolita. Kaya abang-abangan po natin yan mga kabayan. Kaya abang-abangan po natin mga kababayan kung sino po ang magiging susunod na Senate President. At yung impeachment ni VP Sara Duterte, wala yan. Baka pagdating sa June, mababasura yan. At kung hindi man po mababasura yan, sigurado na pong maging acquittal din po si VP Sara Duterte dyan at hindi po siya matatalo sa impeachment. Panalo po si VP Sara Duterte. Dalawa lang opsyon yan. Mabasura at kung hindi naman mabasura, mananalo siya sa impeachment. Dahil kompleto na po o sapat na po yung mga senador na papabor kay VP Sara Duterte. Dahil kailangan po ng 16 na senador na papabor na matanggal si VP Sara Duterte. So, ilan ang senador? 24. So, ibig sabihin, pag may siyam na kakampi kay VP Sara Duterte, sigurado na po ang acquittal niya. Hindi na po siya matatalo sa impeachment. Panalo na po si VP Sara Duterte. Kaya, ma-acquit po siya sa impeachment na yan. At kapag nalampasan na po niya yung impeachment na yan, na pagsubok sa kanyang buhay o sa kanyang panunungkulan bilang Vice Presidente, nako po, kakabahan na po yung mga taong gustong mapabagsak ni VP Sara Duterte dahil sigurado po, re-risk back po yan si VP Sara Duterte. Hindi po yung ganun-ganun na lang na basta na lang siya inaapi o ginigipit. Kapag malampasan na yan, sigurado may bawi si VP Sara Duterte dyan. Babawi po yan dahil dumadami na po ang kanilang mga kaalyado. Ngayon, basahin po natin ang mga comments dito kung ano po ang masasabi ng taong bayan dito sa sinasabi ni Senador Bato de la Rosa na maging sapat na po o sapat na po ang mga senador para maging acquit o ma-acquit si VP Sara Duterte sa kanyang impeachment na kinakaharap. Basahin po natin ang mga comments. Dami pong comments dito, 5,400. Yung reaction naman, 8,500. Sabi dito ni Aldrin, so it's not about fair trial and justice. He just seen government as the contest of how many funds you can gain. That's the kind of senator you all have vote for. Tama po. Kahit po na
may paglilitis dyan, paramihan din po yan ang boto. Yung sinasabi nga ni Risa Hontiveros na titingnan nila kung ano ang mga ebidensya dahil gusto niya patas, maniwala kayo doon, hindi po totoo yun. Kahit po hindi sapat yung mga ebidensya laban kay BP Sara Duterte, pagdating sa botohan, buboto pa rin yan si Risa Hontiveros para maalis si BP Sara Duterte dahil isa din po sila na gustong bumagsak o mapabagsak ang mga Duterte. Isa po yung grupo na yan na mapabagsak po nila na gusto. Isa rin po yung grupo na yan na gustong mapabagsak ang mga Duterte dahil alam po nila mahigpit po nilang makakalaban si BP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Kaya gusto rin po nila yan mapabagsak si BP Sara Duterte. Sila pa nga yung gigil na maalis si BP Sara Duterte, di ba mga kababayan? Tapos sabihin niya, paano doon sila? Patas. Hindi ako maniwala doon. No? Maniwala po ba kayo doon na sabihin ni Risa na maging patas po sila sa impeachment? Kahit po kulang sa ebidensya yung mga kalaban, bubuto pa rin yan para maalis si BP Sara Duterte. Alam na po natin na gusto nilang mapaalis si BP Sara Duterte para wala po silang makakalaban sa 2028 presidential election na talagang malakas dahil si BP Sara lang po ang talagang tanging napakalakas na kandidato para sa 2028. Tapos yan si Risa, may balak tumakbo bilang Pangulo. Naku po, nasa inyo na po. Kaya tuloy po natin ang pagbasa ng mga comments. Ang sabi naman dito ni Ian, should not member of the Senate Hall be judging her based on evidence present and the very least give the impression of being neutral. Walang neutral dyan. Paramihan po yan. Siguro sasabihin naman talaga nila na neutral yung iba dyan, pero yung iba talaga niya na gusto mong pabagsak kay BP Sara Duterte, kahit man na mahina yung ebidensya, bubuto yan sila para maalis si BP Sara Duterte. Alam po natin kung sino yung mga taong gigil nandyan. Sila Erwin Tolpo, sila ni Hontiveros, yan, sigurado yan. Mga gigil po yan sila mga gigil. Tapos sabi naman dito ni Kinetic, kahit sakto sa tama ng ebidensya means ni Batoy still depends pa rin niya si BP. Dapat sa kanya kumuha ng sahurin niya, hindi sa tax. Ito sinabi niya na si Bato daw kahit daw na malakas daw ebidensya, bubuto pa rin siya kay BP Sara Duterte na hindi matanggal. Ganon din po yung gagawin ng mga kalaban ni BP Sara Duterte yan. Kahit mahina yung ebidensya, bubuto pa rin yan sila para maalis si BP Sara Duterte. Parehas lang yan. Kaya buti nga na lang nadagdagan yung mga kaalyado ni BP Sara Duterte sa pagkasenador. Dahil sigurado akwit sa dyan dahil sapat na po yung bilang. Kaya tiwala po si Senador Bato de la Rosa na maakwit si BP Sara Duterte. Kahit naman yung mga kalaban ni BP Sara Duterte, ganun ang gagawin bubuto pa rin sila para maalis si BP Sara Duterte kahit anong mangyari pa sa investigasyon na yan. Parehas lang yan. Kaya paramihan lang ng yan. Ganon din po yan. Kahit po mahina ang ebidensya o mali yung ebidensya na ihain nila laban kay BP Sara Duterte, yung mga gigil dyan na mga senador na gustong mapaalis BP Sara Duterte sa pwesto, bubuto pa rin yan doon para maalis BP Sara Duterte. Ganon din po si Senador Bato de la Rosa. Ganon din po, siyempre, papayag po pa sila na maalis si BP Sara Duterte sa pagka-vice presidente. Binuto po yan ng 31 milyon na Pilipino. Tapos ilang tao lang dyan na buboto para maalis BP Sara Duterte. 16 na senador lang ang kailangan para maalis BP Sara Duterte. Hindi papayag sila ni Senador Bato yan. Biruin mo yan. 31 milyon bumoto. Tatanggalin lang ng 16 na senador. Diba? Pagdating sa boto. Kasi botohan lang din po ang mangyayari dyan. Kaya kayo mga kababayan, ano po bang masasabi nyo dito? Yung ibang nagko-comment na dapat daw hindi ganoon ang gagawin ni Senador Bato. So baka didipin na si BP Sara Duterte kahit daw malakas ebidensya. Paano malakas ebidensya? Tingnan po natin. Baka nga mabasura pa yung impeachment na yan. Pag nabasura yung impeachment na yan, sigurado maraming iiyak na ng mga bashers ni
VP Sara Duterte, yung mga galit kay VP Sara Duterte, sigurado iiyak yan. Mga ngagba kasi mga yan, kaya gigil sila sa mga Duterte dahil ang mga Duterte talagang pinupulbos ang mga gumagamit po ng droga, yung mga lulong sa droga, pinupulbos na yan. Kaya ano pong masasabi nyo dito mga kababayan sa pahayag ni Senador Bato de la Rosa? Para sa akin po, maganda po yung sinasabi niya dahil ganun po talaga ang labanan diyan sa impeachment. Paramihan po yan. Alam naman ilalaglag mo yung kakampi mo, di ba? Siyempre hindi. Bubuto ka para kay VP Sara Duterte at gagawa ng paraan mga yan para mabasura na yung impeachment na yan. At saka pag nalampasan nga ni VP Sara Duterte yung impeachment, naku po, mas nakakatakot po yung paghihiganti kaysa yung inaapi mo siya. Inaapi mo siya, bantayan mo o mag-ingat ka pag yan naghihiganti sa'yo dahil mas matindi pa yung gagawin niya kaysa sa ginawa mo sa kanya. Ganun po, kaya malapit na po ang karma sa mga taong gustong mapabagsak si VP Sara Duterte. Malapit na po. Abang-abangan na lang po natin o hintay-hintay lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo. Huwag sa kalimutan na mag-like ng video at pag-comment po kung ano po ang saloobin nyo o damdamin nyo sa pahayag ni Senador Bato de la Rosa na maakwit po yan si VP Sara Duterte. Maakwit po yan. Maakwit po yan. Sigurado yan. Maakwit po si VP Sara Duterte. Kung hindi mabasura, mananalo pa rin sa impeachment. Yan lang mga kababayan. Ingat po kayo.